Habang naghahanda na ang ground offensive ng Israel sa Gaza, patuloy ang kalbayo ng mga sibilyan doon, kabilang ang mga Filipino citizen, ngayon kasama sa mga nagpapasaklolo ng mailikas. Nakatutok si Jonathan Andal. Muling gumising ang Gaza sa ingay at tindi ng pagsabog mula sa airstrikes ng Israel. Nakaumag na sa border nito ang mga tropa ng Israel para sa kanilang ground offensive na layong tugisin ng grupong Hamas. Tapos na ang 24-hour deadline ng Israel para lumikas sa mga taga-Gaza City. Puspusan man ang evacuation para naman silang nakikipagpatintero sa mga bombang hindi malaman kung saan nagmula. Ang mga nakalikas patuloy na nagtitiis sa kawalan ng pagkain, tubig, krudo at kuryente. Aandap-andap din ang komunikasyon at internet. Lagpas 2,000 na ang nasawi sa Gaza. Sa mga napulbos na gusali, maraming nalibing. Kasama ang mga bata at sanggol. Mga nadadamay sa gyerang nag-umpisa sa paglusob ng Hamas sa southern Israel noong October 7. Mahigit 1,000 Israeli ang nasawi noon. Nang suriin ng Israeli forensic team ang ilan sa mga bangkay, marami ang nakitaan ng senyales ng torture, panggagahasa at iba pang pagpapahirap. Nauna nang itinanggi ng Hamas ang mga akusasyon ng pang-aabuso. Ngayong nagpapalikas na ng mga Pilipino sa Gaza, kasama sa kanila ang kapatid ni Rashad na isang Palestinian at Filipino citizen na nasa Gaza. Huli niya raw itong nakausap sa telepono kagabi. They are telling me you cannot feel what we are feeling now. We are under pressure. We don't know if we will live other moment, any moment. Wasak na raw ang bahay nila sa Gaza, kaya lumikas ang kapatid niya at mag-ina nito papuntang Rafah, malapit na sa border ng Egypt. Kinupkup sila sa bahay ng isang Palestinian kasama ang 5 pang pamilyang Pinoy. 20 tao sila roon, 8 ay mga bata. They are now suffering from no food, no water, and they are a big group. They really are scared and they don't know if they will survive another minute or no, not another day. Kahapon nagpunta raw ang kapatid niya at ibang Pinoy sa border ng Egypt sa kumpas ng ating embahada sa Jordan na nakakasakop sa Gaza. Pero matapos maghintay ng 5 oras, sinabihan silang binawi ng mga otoridad ang desisyong buksan sa mga galing Gaza ang border ng Egypt. Please try their best to take them out from Gaza Strip because it's really everywhere, the bombings there, and they don't know if they will survive. Ngayon, kumakapit si Rashad sa dasal na makalabas ng Gaza ang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.